Ay, isang magandang araw po. Ako po si Papa Vince. May isang may interviewin. Hello po. Kamusta po? Hello, magandang tanghali po sa inyo lahat, sa ating mga Pilipino, mga Pinoy. Hello po. Ako po si Wela Sanyahon, isang PWD at isa rin pong TikToker, pero hindi na masyado kasi active dahil kasi din namamalinis na lang po ko. Pag namamalinis kasi po ko, yung po ko nag-ano dito sa palengke, yan. Pero pag hindi naman umuulan, doon naman sa St. Peter po ko nagtatambay pag Sunday po, doon po ako nag-ano. Ngayon lang kasi pag umuulan, hindi po ako masyado namamalimos. Kaya talagang pag ganito talagang maulan, wala po talaga ako kaya sapat lang yung napapalinis ko yung sa araw-araw. Kaya mahirap syempre bilang isang PWD. Kaya isa nakikita niyo po sa itsura ko, eto na talaga yung gawain ko. Yung di ba ako ponyo po ako pero naging problema ko po ngayon nadulas po ako sa aking lupahan kasi nga na po ako sa pamilya ko, pero pa rin sila sa akin, suportado pa rin sila, pero hindi sa financial, kundi pag sa gabay nila sa akin, kasi nga bilang gabay pinaano nila ako, pinapaaladaanan o sa St. Peter po. Kaya ganun-ganun lang. May mga kamag-anak naman kayo. Yung pamangkin ko po, tsaka kapatid ko, dyan lang po sila. Magkalapit lang kami. Kaya ang ano lang sa akin nila. Basta anong sakit? Ano po, kuya, ang naging sakit ko po, polio. Ay, polio siya. Yung na talaga, as in sense birth pa, hindi na talaga po ako, pero nagpapagamot pa rin. yung hanggang sa mula ng baby ako hanggang lumaki ako, ayun, yung pa ako yung katawan ko. Parang inborn na siya. Kaya yung mula ng kaya hindi nga ako nakakapagtrabaho mula ng kaya yung nakatapos po ako ng high school, yun, di talaga ako nakapagtrabaho kasi nga walang tumatanggap sa akin. Tapos nagkaroon pa po ako ng sakit na epilepsy, kaya lalo po ako nahihirapan. Pero yung mula nang namatay ko yung tatay ko at nanay ko ng maaga, mahirap. Siyempre, ang gawain ko lang po, magpasaya pag sumasali po ako. Pero yung kapanahonan ko na medyo bata-bata pa ako, dumadayo po ako, sumasali. Tapos, nananalo naman. Pero yung napapalanginan ko na po, inaano ko sa sarili ko po, yung may bahay pa ako talagang sarili ko bahay. Tapos yung dati, yung napapalanginan ko po, inano ko po, nagtindahan ko ng maliit. At yung kakilangalan, mula nang nawala ko, inano ko yung bahay namin. Inano ng ba. Kaya nagkanya-kanya ako ng mga kapatid ko. Bali ng upa na lang po ko. At yung bilang isang pidali, yung po ko kumukuha ng panustos ko pang araw-araw na pagkain ko, pambayad sa upa. Ay, nangungupahan kayo? Opo, sa bahay. Walang ilaw, Wala daw po silang ilaw, walang tubig. Kawawa naman po. Kaya habang ako'y nagtitinda, nakita ko siya.
Kung sino naman po ang may pusong ano dyan, at kung tumulong, manawagan ka sa akin. Matagal na matagal ko na po inaasam talaga. Kaso nga lang, sabi ko nga kung wala lang talaga po kapansanan, gusto ko sana, kahit yung pag-uus, lagi ako nananawagan kay Sir Rafi po, Mama Ivana, tapos sa wish ko lang, yun, na talagang gusto ko po, at sa mga kapwa Pilipino po, na mga sa ibang bansa, at mga vloggers po ng mga artista. Kaso, hindi pa talaga tayo pinala. Kasi sabi ko, siguro may panahon yung talagang kung ibibigay sa akin yung Diyos. Ang gusto ko talaga makita ko talaga si Ma'am Ivan at saka si Ate Vice at si Sir Rafi po talaga. Ang gusto kong mamit po ng pamilya at mangingian ng tulong at yung magkaroon po ako ng sariling bahay at konting puhunan para hindi na po ako namalimos po sa kalye. Kaya nga po yung ginagawa ko po ito, sa nakikita niyo po, ito na talagang gawain ko po. Nagpapasaya ako sa kalye para lang magkaroon ng konting income. Yung pang araw-araw ko pagkain, tsaka pambayad ko upa buwan-buwan. Yun, kasi ang hirap Kaya yung sa araw-araw ko palimus, may araw na wala talaga. Kaya ang ginagawa ko lang po, pag wala akong limos, nangungutang po ko sa tindahan. Yun. Tapos minsan naman, ang binibigay sa akin, sa palengke pag nag-ano po ko, pag walang nagbibigay, pag yung binibigay naman sa akin, minsan po, pagkain, ayun po, okay lang sa akin. Sabi ko, kung pagkain na po yung binibigay, ayun, sinatabi ko po yung may pagkain ako umaga or tanghali, yun. Kaya, minsan naman, pag walang-wala talagang inaano ko lang sa mga kaibigan ko, malapit ako, yun po. Kaya lagi ako sa sinasabi ko, lang, di naman ako sumusuko po dahil sabi ko, alam ko, mapapansin din ako ni Sir Rafi Tulfo, ni Sir Ralph Tulfo, or ni Ma'am Ivana at Ate Vice, ganda po. Kasi ilang beses ko na po nakita yung mga artista niya dito sa Constantine, pero wala talaga, hindi ako pinagad. Baka ngayon, kasi mapapanood ka sana sa YouTube. Yun talaga, ayun lang talaga po, kuya, ang hiniling ko sa sarili ko, na mapansin lang ako, matulungan, mabago yung kalagayan ko, yung sitwasyon ko, bilang isang PWD. Pero yung mga kaibigan ko naman, at sa barangay naman, hindi naman ako pinababayaan ng barangay. Pag na may konting ayuda, inaan nila ako doon, pinapapunta, yung kapitan, yung kaya, kaso nga lang, ang naging problema ko lang, and mula na disgrasya ko, kinagulat, hindi na po ako makapagsayaw. Kasi dati po, yung di pa ako na-aksidente, nagugulat, pag may piyestahan, pag Pasko, or okasyon, or sa patasan, nagpapasaya talaga po ako sa mga event or sa mga pag may nag-i-invite sa akin. Eh ngayon, wala na na-disgrasya po ako. Yung ko po kanan ko, yung mula na nariga po, yun lang. Kaya doon po, minsan nga, iniiyak ko, sana gusto ko pa rin sumayaw o makapagpasaya. Katulad, kasi ang gusto ko talaga, yung sabi ko nga kung gusto ko lang makita ng personal, Ma'am Vice, ganda po talaga. Kasi 2011, kung pumunta na po ako dati sa Showtime, first time yun, nag-umpisa pa lang sila sa
yung sa Showtime. Di pa masyado yung Showtime dati. Kababago pa lang yun. Yung pumunta ako sa ABS-CBN po yun. Pero yung na-meet ko sila Ma'am Vice Ganda, bago pa lang sila yun. Kaya sabi ko sa kaso nga lang, hindi pa kasi uso dati yung mga kuya yung mga cellphone. Kaya yung nakaano ko lang yung dati, yung nagpa-signature ako kila Ma'am Vice Ganda. Yun lang. Kaso nga lang, yung sa notebook na pinano ko sa kanila, senior na Diyos, hindi ko naingatan. Yun lang. Kaya nga sabi ko, sayang, hindi ko naitabi. Kung yung naitabi ko yun, maayos, may papakita ko kila Ma'am Vice Ganda. Mapapanood nila yan. Kaya sabi ko, sayang yung talaga ako yan. Kasi ano talaga, gusto ko talaga si Ma'am Vice Ganda, tsaka si Ma'am Ivana, tsaka si Sir Laz, si Sir Laz. Kaya kasi nga lang pag nandito, pag nakikita ko naman si Sir Laz, hindi ko malapitan. Kasi pag nag-aano siya dito sa lugar sa Batasan, kasi busy. Kaya sabi ko, one time makakita ko na malapitan, si Sir Laz. Isang tawag na panawagan na lang. Rapid Nakikiusap. Nakikiusap po siya kay Vice Ganda at kay Ma'am Ivana sa kay Senador Rapi Tulfo. Hingi daw siya ng counting tulong. Ayun, kasi ayun lang yung talaga ako na magkaroon lang ako ng sariling bahay at konting pampunan na tindahan ko. Kasi yung bahay ko pa po ko dati, nakakapamuhay po ko ng sige at yung may tindahan po ko, okay na po sa akin dati. Yung may tindahan po talaga. Nakakakain ako ng 3 beses, nakakabili ako ng vitamins ko po, butas. Mula nang iniba ko yung bahay namin, wala na. Hindi na po ako nakakabili ng sapat. Kaya yung parang mga muskulan lang po ngayon, iniipon ko na lang po yung barya piso, yung mga 20 pesos. Iniipon ko na lang po yun hanggang maipon ko po ng 1.5. Tapos pambayad ko sa upa ko, tapos pagkain ko po, yun lang. Kaya yun lang po kung nahihirap sa araw-araw. Kaya minsan nga po, minsan pag nagkakasakit ako, nilalang ko, niyak ko. Yun lang. Pero hindi ko kasi sa dami na kasi nangyari sa akin. Pero mahirap eh. Pero sa dami na, kasi mula nang tumira ako sa ibang bahay. Pero yung tumira ako sa ibang bahay, tumagal ako pero hindi ganun katagal na panahon na tumira ako. Pero ganun pa rin. Nahihirapan lang. Minsan, wala akong choice. Kaya sabi ko, sana mamit po talaga. Sana matupad po. O sana, kasi wala namang di ba? Na makita mo sila Ma'am Vice Ganda, si Ma'am Ivana, si Sir Ralph. Gusto ko lang naman yung mabuhay ako na normal. Yung may bahay, yung mayroon lang po, hindi ako naman makalit. Kasi ang hirap kasi pag namamamusika, pag kita ka ng tao, pinandidirihan ka. Kaya sabi ko, okay lang. Kasi hindi ko naman kasalanan. Hindi ko kasalanan mabuhay ng ganito. Gusto ko lang yung mapasaya ko yung buhay. Gusto ko yung maano ko lang. Yung gusto kong nakikita ko sa sarili ko na hindi ako nagugutom. Ayoko na yung bumalik yung sakit kong epilepsy. Kasi yung may sakit po ko epilepsy, sobrang hirap yung nangyari sa akin. Pag inaatake ako sa kalsada, sobrang hirap po. Kaya nga po, sabi ko, ayoko na mangyari, ayoko na maulit yung
nagkasakit ako ng epilepsy. Yun. Kaya sabi ko, gusto ko lang yung meron lang akong bahay na sarili. May sarili akong negosyo, tindahan. Masaya na po kung pamuhay na po ako ulit ng maayos. Yun lang. Kaya alam niyo po yung sa ano po neto, ayokong umiyak, pero napipilitan ako. Kasi pag naiisip ko, kasi pag hindi mo naman iniyak, hindi mo naman ilabas yung totoo mo. Mas maganda na iiyak para mawala Kaso, ang ano. kaya minsan pag nakita ako ng mga tao sa kanila, may mga tao na pag nakita ko, sabi ko okay lang yan kung iniiwasan ka. Minsan, wala naman ako, okay lang kung nakita nila ako na ganyan. Wala tayong magagawa, ganyan talaga mga talagang, kaya kasi yun pag nakita ko yung dati yung ako na nagpapasaya talaga ako. Yun, hindi ko na po nagawa. Okay lang ma'am, babay na. Salamat. Sige po, hanggang dito na lang po. Ako po si Papa Beans. God bless po and subscribe. Salamat po.